Hi, good day po. Hello Hello po. po. Yan po. So, thank you po for sparing time po sa ating interview po for today. So, ayun po. So, good day. Let me greet you po muna and mag-ask din po muna ako kung kamusta po yung araw niyo po ngayong araw. Okay Okay lang. lang. Ah, Ah, Hindi pa Hindi naman pa naman gaano gaano busy since observation pa observation lang pa naman lang naman kami kami ngayong ngayong month na month to. na to. Yun. So, ayan po. So, since yun po, kayo nga po ay deployed po sa iba't ibang school po ngayon as pre-service teacher. Ayun po, ngayon pong araw ay mag-interviewin ko po kayo and nagko-consist po siya ng 3 pong questions. So, before starting po, let's introduce ourselves to each other po muna. Mainly, yung gagamitin po nating format is kung ano pong name nyo, anong major yung kinukuha nyo ngayon, and lastly po is kung saan po kayo naka-deployed currently. So, ngayon po ay ako po muna magpapakilala sa inyo. So, I am Jesse Miguel Albestros Pro from Science 2D, and currently my major po is Science major. So, ayan po. So, my name is Diana Aliano and I'm BS Ed major in Science. And currently, nakadeploy ako sa BNC. So, may kasama ako doon, 3 kami. And, yun, 3 kami doon sa BNC. Ayun po. So, ayun po. Kahit konting question lang po, bakit nyo po napili na doon po magpa-deploy po sa BNC? So, actually, taga-Mamandun ako and yung BNC is sa Anos. For personal reasons, ang malapit sa akin na school is LB. So, parang kumbaga ayaw ng sarili ko na doon na-deploy. Hindi dahil may issue or gano'n. Parang kung saan ako comfortable, doon ako nagpa-deploy. So, kahit malayo siya, kaya naman ng time. Kasi maaga din naman yung first class. So, may time pa ako para mag-prepare na bumiyahe paamos. And yung environment naman doon, or yung mga nakapaligid, ng mga tao, teachers, gano'n, students, is okay naman. And nakakasalunong ako naman sila. Ngayon, kahit na observation is okay naman sila. Yun. Kaya doon ko napili na magpa-deploy. So, ayan po. So, hearing that po, I think na mas goods nga po kayo or okay po kayo dyan sa napili nyo pong pinag-deployan. So, as I said earlier po, na meron po tayong 3 questions na sasagutin po. So, kahit po kaunti or pasok po dun sa thought nung tatanong po ay okay lang po sa sagot. So, ayan po. So, let's start po with our first question, which is ang tanong po ay, are our pre-service teachers preparing to provide local education in their respective future school assignments? So, ayan po. Yes, dahil as a pre-service teacher is nagagawa naman naituturo naman sa amin yung paghahanda para mabigay yung local na education sa aming mga magiging assignment sa school or magiging tungkulin namin kung saan kami nagtuturo. So, sa pamamagitan ng curriculum and yung tinuturuan din kami ng mga paraan ng pagtuturo na kung saan nakatutok hindi lang dun sa local na konteksto, kundi pati na rin sa mga global na issue. And sa hamon na rin sa edukasyon, katulad na lang ng pag-integrate ng technology sa pagtuturo ngayon, since nasa 21st century na nga tayo, so passive na yung pagpasok or pag-develop ng technology
sa panahon ngayon. So, yung pag-integrate ng technology is parang isang hakbang na siya para makapagbigay ng global na edukasyon sa mga bata. So, ayan po. So, I think okay naman po, and probably po is, ayun nga po, nagagamit nyo na rin po siya as future educator po. So, ayan po. So, moving to our second question po is ito po. Do they possess a strong foundation of their rootedness in culture so as to blend what is local with what is global? Oo, then, or yes, kasi kami din, or tayo, is may malalang din na pagkakilala dun sa kultura natin, tsaka sa tradisyon. And, eto naman, or tong part naman na to, is naituturo, and pinapahalagaan din yung paghahanda para maituro to sa mga bata. Pero, as an educator or future educator is may times or may oras din na hindi kaya or nahihirapan pa rin na isama yung local na kultura sa global na konteksto. Pero sabi nga nila, learning is an active process. So sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral and pagpapalawak ng pananaw natin tungkol sa kultura at sa tradisyon is mas natututunan or naipapasok namin or nagagawa namin ma-blend na yung mga local aspects sa mga global principles ng education natin. So, ayan nga po. So, since ang mga teachers nga rin po ay solely flexible po, and kaya po nilang turuan yung mga estudyante na iba't ibang tawag dito kung anong culture ang meron sila. So, yan. So, sa pagiging flexible is parang, ayun nga po, ayun po ang natataglay ng isang teacher. So, yan po. So, for our third naman po, the question is, will you be a local teacher who is a true Filipino teacher with a solid value of nationalism and Filipinism, but who is capable of addressing the global challenges and needs of educating the children for the future? So, okay po ba or ulitin pa po? Paulit pa na isa. Okay po. So, sa third question po, will you be a local teacher who is a true Filipino teacher with a solid value of nationalism and Filipinism, but who is capable of addressing the global challenges and needs of educating the children for the future? Ayun po. So, sa question na yan is, bilang future educator pa rin, is, syempre, magiging isang local teacher ako na sabi nga sa tanong na merong strong foundation sa pagpapahalaga ng pagka-Pilipino na rin natin at sa nationalism kasi mahalaga siya sa pagtuturo ng mga kabataan para may pasa natin yung kultura at kasaysayan natin. Pero bilang educator din sa panahon ngayon is mahalaga rin na handa ako or kami para mas maging capable sa pag-address ng mga global challenges tulad ng patuloy na paglawak ng teknolohiya or yung pagpasok or pag-integrate natin ng technology sa pagtuturo and yung globalization natin and para naging matulungan yung mga bata na mas maging handa sila sa hinaharap. So, ayan po. So, with that, 3 questions po na super madami pong knowledge na nakuha dyan. So, I think that wraps up our interview po for today. So, ayun po, binabati ko po kayo mga pre-service teacher po natin na currently deployed and malapit ng gumraduate po. Yay! Ayun po, thank you po sa pagpapa-unlock po sa aking interview for Prof Ed 5. Ayun po. Thank you po.